Magandang araw mga bata! Oras na naman para sa bagong aralin. Tara na't makinig at matuto sa mga aral na hatid ko. Ako si Teacher Karen A. Catli, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Basta batang Filipino, siguradong listo, matalino at bibo. Oops! Bago tayo magpatuloy, may hugot lines muna ako para sa inyo. Alam nyo ba, minsan ang buhay ng tao parang pagsulat ng talata. Para maintindihan ka nila, dapat hindi ka paligoy-ligoy. Dahil sa araw na ito, lilinangin natin ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na nakasusulat ng talatang nagpapaliwanag. Tara, simulan na natin ang ating pag-aaral. Atin munang alamin ang ilan sa mga kalamidad o sakuna na nangyayari sa ating paligid. Tukuyin natin ang mga salitang may kaugnayan dito. Ano kayang kalamidad ito, mga bata? Tama, ang kalamidad na ito ay lindol. Ano kayang mga salita ang maaaring makapagpaliwanag sa lindol? Ngayon, pumili kayo sa mga salitang nasa itaas. May 5 segundo kayo upang gawin ang gawaing ito. Isa-isahin natin ang mga salitang may kaugnayan sa lindol. Pagyanig, pagbiyak, natural, pinsala, seismograph. Nakuha niyo bang lahat ang tamang sagot? Magaling! Magtungo naman tayo sa ikalawang larawan. Ano kayang kalamidad ito? Tama! Bagyo ang tawag sa kalamidad na ito. Pumili ka muli ng mga salitang may kaugnayan naman sa bagyo. Tingnan natin kung tama ang inyong mga napili. Pag-ulan, malakas na hangin, pagbaha, pinsala. Napili mo bang muli ang mga tamang sagot? Magaling! Ang lahat ng ito ay ating magagamit sa talakayan sa pagsulat ng isang talatang nagpapaliwanag. Ano nga ba ang talatang nagpapaliwanag? Paano kaya ito isinusulat? Ang talatang nagpapaliwanag ay naglalahad ng mga ideya o impormasyon tungkol sa isang paksa para madaling maunawaan ng nakikinig o bumabasa. Sa pagpapaliwanag ng isang paksa, maraming matututuhang bagong kaalaman ang mga mambabasa. Nagbibigay linaw rin ito sa paksang pinag-uusapan. Madalas din nating nagagamit sa pakikipagpalitan ng mga mensahe. Mahalaga ang gampanin nito upang magkaroon tayo ng maayos na pag-uusap at pagkakaunawaan sa bawat isa. Halina't basahin natin ang isang halimbawa ng talatang nagpapaliwanag tungkol sa lindol. Gamit ang mga salitang ating napili kanina, atin ding suriin kung paano ito isusulat. Ang lindol ay isang natural na kalamidad kung saan nagaganap ang pagyanig sa lupa. Ito ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang seismograph ay ang instrumentong ginagamit upang itala at sukatin ang pagkilos ng lupa sa panahon ng isang lindol. Ang magnitude at intensity ay ang 2 dimensyon kung saan nasusukat ang iba't ibang katangian ng mga lindol.
Sinusukat ng magnitude ang enerhiya na inilalabas sa pinagmula ng lindol. Sinusukat naman ng intensity ang lakas ng pagyanig na nilikha ng lindol sa isang tiyak na lokasyon. Ang malakas na lindol ay maaaring magbunga ng iba pang kalamidad, kagaya ng tsunami, pagbaha at landslide. Maaari ding magbunga ng pagbagsak ng mga gusali, sumira sa mga poste at kawad ng kuryente, at magbunga ng sunog. Hindi biro ang maiiwang pinsala at malubhang epekto nito sa mga tao, ganon din sa kalikasan kapag ito ay naganap. Mula sa talatang ating binasa, nalaman natin kung ano ang sanhi at nagiging bunga ng lindol. Ipinaliwanag din ang instrumentong ginagamit upang maitala at masukat ang isang lindol. Ano ang inyong napansin sa talatang ating binasa? Paano ipinaliwanag ang konsepto sa talata? Sa pagsulat ng talatang nagpapaliwanag, dapat maging malinaw ang misyon o mensahe. Magiging madali ang pagsulat kung ating tatandaan ang mga dapat isaalang-alang sa epektibong pagsulat ng talatang nagpapaliwanag. Alamin natin ang mga dapat tandaan sa epektibong pagsulat ng talatang nagpapaliwanag sa pamamagitan ng pagsagot ng tama o mali sa bawat pahayag. Una, magkaroon ng kaalaman sa paksang isusulat. Magaling! Ang sagot ay tama. Ikalawa, gawing paligoy-ligoy ang mga ideya upang humaba ang talata. Ang tamang sagot ay mali. Dapat hindi natin gawing paligoy-ligoy ang mga detalye sa pagsulat ng talatang nagpapaliwanag. Ikatlo, maging maayos at organisado sa mga ideyang ipapaliwanag. Mahusay! Ang sagot ay tama! Ikaapat, basahing muli ang isinulat upang makita kung may dapat baguhin o iwasto. Magaling! Ito ay tama! Ikalima, dapat may kaisahan ang mga ideyang inilahad mula sa simula hanggang sa hulihan nito. Mahusay! Ito muli ay tama! Binabati ko kayo dahil nasagot nyo ng wasto ang bawat katanungan. Ngayon ay nalaman na natin ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng talatang nagpapaliwanag. Halina't atin pang palawakin ang inyong mga kaalaman. Narito ang isang pagsasanay upang mahasa ang inyong kakayahan sa pagsulat ng isang talatang nagpapaliwanag. Handa na ba kayo? Magaling! Atin ang simulan ang pagsasanay. Kumuha ng panulat at malinis na papel. Susulat tayo ng talata gamit ang mga salitang nasa talaan upang mabuo ang diwa ng talatang nagpapaliwanag. Ang mga salitang ating gagamitin ay mabigat na pag-ulan, hangin, pagbabago ng klima, malaking unos, malaking pinsala. Meron kayong 1 minuto o 60 segundo sa gawaing ito.
Ang bagyo ay isang malaking unos na mayroong isang pabilog o spiral na sistema ng marahas at malakas na hangin at may mabigat na pag-ulan. Karaniwang daan-daang kilometro o milya sa diameter ang laki. May 4 na uri ng bagyo, depende sa hangin nito. Signal number 1, signal number 2, signal number 3, at signal number 4. Sa Pilipinas, ang pagbabantay ng mga bagyo ay nakatalaga sa pangasiwaan ng Palingkurang Atmosperiko, Geophysical at Astronomiko ng Pilipinas o PAG-ASA. Ang pagdagsa ng maraming bagyo ay maaaring epekto ng pagbabago ng klima. Kadalasang nabubuo ang bagyo sa gitna ng karagatan kung saan ang mainit at malamig na hangin ay nagtatagpo. Ang mga bagyo ay mapanganib at maaaring makapagdulot ng pinsala dahil sa bugso ng bagyo, pinsala ng hangin at pagbaha. Magaling! Matagumpay niyong naisulat ang talatang nagpapaliwanag gamit ang mahalagang salita. Alam kong handang-handa na kayo sa pagsulat ng inyong sariling talatang nagpapaliwanag. Binabati ko kayo dahil narito na tayo sa huling bahagi ng ating gawain. Bubuo kayo ng isang talatang nagpapaliwanag tungkol sa pamimiliang paksa. Isusulat nyo ito sa sagutang papel at ipapasa nyo sa inyong guro. Ang maaaring maging paksa ay sunog, pagbaha, o pagsabog ng bulkan. Ating tatandaan na kapag nagpapaliwanag, dapat ay maging malinaw at maayos ang paglalahad. Iwasan ang maging paligoy-ligoy upang mas madaling maunawaan. Ito ang kabuuan ng ating talakayan ngayong araw. Abangan ang mga susunod nating paglalakbay sa teleklase sa asignaturang Filipino na tiyak na magpapalawak sa inyong kaalaman at huhubog sa inyong pagkatao. Muli, ako si Teacher Kay, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Basta batang Filipino, siguradong listo, kaya ugaliing manood at makinig dahil kay Teacher Kay, matalinong bata ka rin. Hanggang sa muli, paalam!